Isang mapagpalang umaga po para sa inyong lahat. Salamat pong muli sa inyong pakikiisa upang sama-sama tayong mag-aral at makinig sa salita ng ating Panginoon sa kanyang kabutihan ngayong araw na ito ng Lunes, September 9, 2024. Mula po dito sa Iglesia ng Crossroads United Methodist Church, sama-sama po tayong mag-aral. Ang pagbabatayan po natin sa umagang ito ng Lunes ay magmumula po sa aklat ng Daniel, Kabanatang 2, talatang 23. Ito po ang sinasabi, "Pinupuri ko kayo at pinasasalamatan, O Diyos ng aking mga magulang, dahil sa kaloob ninyo sa aking lakas at karunungan." Ang title po ng pag-aaral natin ngayong umaga ay Karunungan mula sa Diyos. Ang kwento po ng Daniel, Kabanatang 2, ay kwento ng isang panalangin na kung saan ang pagkilos ng ating Panginoon ay Ang kwentong ito ng ating pag-aaral sa umagang ito ay kabuuan ng kwento ng panalangin ng pasasalamat ni Daniel sa Diyos ng kanyang mga magulang at sa Diyos niya bilang sa kanya ay sumama at sumagot sa kanyang mga panalangin sa panahon na siya ay nandoon sa dangerous situation ng kanyang buhay. Ang kwentong ito ay kinapapalooban ng kanyang pagpupuri at pasasalamat sa Panginoon. Sa kabila ng siya ay inalis, kinuha at inalayo sa kanyang pamilya. Dito ay pinakita ng character ni Daniel na manatiling faithful tayo dapat sa Panginoon. At ang kwentong ito ay nagpapakita na si Daniel ay full of wisdom. Mayroon siyang karunungan na nagmumula sa ating Panginoon. At kapag maririnig natin ang karunungan, papasok sa atin ang karakter ni Daniel. Pinagkalooban siya ng Panginoon ng godly wisdom dahil meron siyang matatag at malakas na pananampalataya sa Panginoon. Patuloy siyang humakbang sa kanyang pananampalataya kahit na mayroon siyang pag-aalinlangan kung ano ba talaga yung panaginip ng hari. Ang tanging alam niya ay mayroon siyang Diyos na hindi iiwan sa kanya. At tayo rin ay pwedeng maging katulad ni Daniel na kahit may pagdududa sa mga bagay na hindi natin alam, nananatili tayong humahakbang dahil meron tayong Diyos na pinaniniwalaan na sa atin ay sasama despite the uncertainty of our destination. Ano ba ang kailangan natin gawin para makuha natin itong tinatawag nating karunungan na nagmumula sa ating Panginoon? Ano ba yung mga bagay na ginawa ni Daniel upang samahan siya ng Panginoon at magkaroon siya ng wisdom na nagmumula sa ating Diyos? Una, si Daniel ay naging prayerful. Kasama niya ang kanyang mga kaibigan na nanalangin at naniwala sa ating Panginoon. Kaya nga daw in every major decision na gagawin natin sa ating buhay, tayo man ay nandun sa tough situation,
maaari tayong manalangin. We can pray to God for the guidance and for the strength para hindi tayo maalis doon sa mga bagay na dapat nating pagdesisyon ng tama, katulad ng ginawa ni Daniel. Pray and pray and pray sa ating Panginoon. Na kahit anuman ang sitwasyon na kinakaharap natin, sitwasyon na mayroon tayo, sa pagkakataong yun, manalangin tayo at maniwala sa ating Diyos. Yan yung una kung bakit nagkaroon si Daniel ng wisdom from God. Pangalawa, Daniel prays and thank his God. Ganon din tayo, maging mapanalanginin tayo. At palagi tayong nagpupuri, maging mapagpasalamat. Praise and thank God. Sa panahon na tayo ay nasa bingit ng kamatayan. Sa panahon na tayo ay nandoon sa uncertainty ng ating buhay. Kahit tayo ay nandun sa kapahamakan o mapapahamak tayo, deserve ng Lord na siya ay ating purihin at pasalamatan. Kaya kahit nandun si Daniel sa ganong sitwasyon, pinagkalooban siya ng wisdom na nagmumula sa ating Panginoon. Dahil hindi niya nakakalimutang magpasalamat at purihin ang kanyang Diyos na sa kanya ay sumasama at gumagabay. In that way, we can praise Him. Hindi lang dun sa panahon na tayo ay maligaya, na tayo may kagalakan, dun lang tayo magpupuri at magpapasalamat sa Diyos. Kundi dapat sa panahon na tayo ay nasa tough situation ng buhay natin, deserve ng Lord na siya ay ating purihin at pasalamatan. Upang kung mayroon tayong mga pagdidesisyonan sa panahon na tayo ay malungkot, kasama pa rin natin ang Diyos. At ibibigay niya pa rin yung wisdom na nagmumula sa Kanya. Dahil ginagawa natin yung mga bagay na deserve ng Lord na gawin natin para sa Kanya. Praise and thank God in the face of grave danger. Deserve ng Lord yun. Pangatlo, kung paano nagkaroon si Daniel ng wisdom na nagmumula sa ating Panginoon. Hindi nakalimutan ni Daniel na i-lift up, itaas ang pangalan ng kanyang Diyos na pinaglilingkuran. Daniel gave God all the praises na nararapat para sa Diyos. He declared that all the other gods cannot do. Pero nagagawa ng kanyang Diyos na pinananampalatayanan. Katulad ni Daniel, let us use all the opportunities na sabihin sa iba ang kapangyarihan ng ating Panginoon na kumikilos sa ating buhay. Ganyan ang ginawa ni Daniel. Ibinahagi niya sa iba ang kabutihan ng ating Panginoon. At hindi niya nakakalimutan na i-lift up ang pangalan ng Panginoon. Hindi niya nakakalimutang ipahayag ang kabutihan ng kanyang Panginoong Diyos. At ganyan din tayo. Gamitin natin yung opportunity na mayroon tayo sa panahon na kailangan nating itaas ang pangalan ng ating Diyos. So mga kapatid, napakadali upang ipagkaloob sa atin yung karunungan na nagmumula sa ating Diyos. Manalangin tayo, be prayerful,
Rejoice sa panahon ng inyong pananalangin. Pangalawa, praise and thank God. Sa panahon na tayo ay humaharap doon sa grave ng danger, huwag natin kalimutang purihin ang ating Panginoon sa panahon na tayo ay lugmok sa kalungkutan, sa problema. At pangatlo, lift Him up. Lift up His name. Ihayag natin, itaas at dakilain ang pangalan ng ating Diyos sa lahat ng pagkakataon. Kaya kapag may pagkakataon tayo na purihin siya, itaas ang pangalan niya, parangalan siya, gawin natin. Upang itong karunungan na ninanais natin sa ating buhay ay maipagkaloob sa atin ng Diyos, katulad ng ginawa niya kay Daniel. At sa ganitong sitwasyon, patuloy nating purihin ang ating Panginoon. In Jesus' name, Amen. Tayo manalangin. O aming Diyos na buhay, nagpupurit, nagpapasalamat kami sa iyo sa umagang ito sa pagkilos mo sa amin, sa pagpapakita mo sa amin at paghahayag mo sa amin na dapat kami maging Daniel, na upang magkaroon kami ng wisdom na nagmumula sa iyo, kailangan lagi kaming nananalangin ng may pananampalataya sa panahon na hindi okay ang aming sitwasyon, sa panahon na kami masaya, sa panahon na kami nalulungkot, umiiyak, dumudulog kami dapat sa iyo ng may pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin. Salamat Lord dahil ipinakita mo sa amin na deserve mo, O Lord God, na ikaw ay papurihan at pasalamatan sa panahon na humaharap kami sa sitwasyon ng aming buhay na hindi kami maganda, maayos. At salamat din Lord dahil sa ganitong pagkakataon, nagkakaroon kami ng wisdom na nagmumula sa iyo. At salamat din sa kwentong ito ni Daniel na kahit nandun siya sa bad times ng buhay niya, may panahon pa rin siyang parangalan ang iyong dakilang pangalan, itaas at luwalhatiin. Kaya ganito rin po ang gawin mo sa amin, O aming Diyos. Lagi mo po itong ipaalala at lagi namin itong gawin upang hindi kami mahiwalay sa mga bagay na nais mong ibigay sa amin, katulad ng karunungan na nagmumula sa iyo. Dalangin ko po, O Lord God, na itanim mo po yan sa aming puso, sa mga bata sa iglesyang ito, sa mga kabataan, patuloy na naglilingkod sa iyo, sa mga kababaihan, sa mga kalalakihan, at sa mga may mga gulang na miyembro ng iglesyang ito. Ganon din kay Pastor, O Lord God. Lagi mo pong ibigay sa kanya ang mayamang karunungan, ang wisdom na nagmumula sa iyo, upang mapanganahan niya ang iglesyang ito. Kaya nagpupurit, nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoon namin, sa patuloy na pagkilos mo sa iglesyang ito. Kay Pastor Moises, sa akin, sa ministerial staff, sa mga bata, sa kabataan, sa mga kababaihan at kalalakihan, maging sa mga miyembro namin na may mga gulang na rin, yung aming mga elderly. Dalangin namin na patuloy mo po din silang samahan. At Lord, patuloy ka po rin namin inaas sa panahon ng iginugo po ng karamdaman ang mga miyembro ng iglesyang ito. Abutin mo po sila, O Lord God. Saan man sila naroon, anuman ang mga bagay na ginagawa nila, patuloy ka pong sumama sa kanila, O Lord. Salamat po sa pagkilos mo sa aming buhay. Salamat po sa pagkilos mo sa iglesyang ito ng Crossroads United Methodist Church at sa kabuuan ng iglesia ng UMC, O Lord God, sa aming mga obispo, sa aming mga DS, sa mga kapastoran, sa lahat ng manggagawa, diakonisa at laiko. Kumilos ka po. Gawin mo po kaming katulad ni Daniel, na kahit na nandoon siya sa sitwasyon na hindi maganda, patuloy ka pong nananatili at
nagkakaloob ng karunungan na nagmumula sa iyo upang ang lahat ng bagay na aming dapat pagdesisyonan at gawin ay nakaangkla pa rin sa iyo, sa kalooban mo, O aming Diyos. Sa umagang ito, salamat, O Lord, sa pagbibigay mo ng wisdom na nagmumula sa iyo. At tinatanggap ko po ito, O Lord God. Kiniklaim ko na ito ay iyong itinanim na sa aking puso at isip. Maging sa mga nanonood, nakikinig, ipagkaloob mo rin po ito. Ano man ang sitwasyon nila sa pagkakataong ito, nandyan ka po sa kanila. Salamat po, O Lord, sa pagkilos mo. In Jesus' name, Amen. Ayan, at muli na naman po tayong natapos sa ating online morning devotion sa iglesyang ito ng Crossroads United Methodist Church. Salamat po sa sumama, nakinig, nanood. Kaya ang hiling po namin, ito ay inyong patuloy na ibahagi sa iba. Huwag niyo pong kalimutan na ito ay i-like, i-heart, at i-share upang marami po ang makapakinig sa kabutihan at sa mga salita ng ating Panginoon. Hanggang sa muli po, huwag niyo pong kaming kalimutan na sa tuwing magkakaroon po ng morning online devotion ay kasama po namin kayo. Hanggang sa muli po, paalam at mabuhay.